Maaga pa lang ay inaasikaso na ni Janelle ang kanyang babaeng anak na si Julia para sa pagpasok nito sa school. Mag-isa lang siya sa buhay at kailangan ng dalaga na kumayod at magtrabaho para punan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi na rin siya umasa pa sa kanyang mga magulang dahil may kani-kanya na itong inaasikaso at may mga kapatid na pinag-aaral. Julia, anak, tapos ka na bang kumain? Nandiyan na yung school bus mo. Saad ni Janelle habang inaasikaso ang lunchbox nito. Opo, mama. Sigaw naman ni Julia mula sa kanyang kwarto. Maya-maya lang ay narinig na ni Janelle ang yapak ng kanyang anak pababa ng kanilang hagdan. Ngumiti ang dalaga at mabilis na inayos ang buhok at ng anak at agad na inihatid sa labas ng kanilang bahay. Nang matapos ay sarili niya naman ang kanyang inasikaso at mabilis na lumabas para pumunta sa kotse dahil ayaw ni Juliang sumabay sa kanya. Dahil nandoon ang mga kaibigan ng bata sa school bus. Nasaan ka na, Janelle? Tanong ni Amanda. Papunta na ako. Dala ko na rin yung laptop ko para sa gagawing design ng bahay. Nandiyan na ba yung engineer? Tanong ni Janelle. Wala pa, pero mas maganda kung mauna ka na sa kanya. Sige na, naghahanda na kami dito. Pumasok ka na lang. Matagal na building designer na si Janelle at trabaho niya ang pagandahin ang bahay ng isang client. Siya rin ang naka-assign sa mga bahay na kailangan ng major make-over. Dahil traffic ay ilang oras nang nakarating si Janelle at literal na nagmamadali siya papunta sa isang exclusive subdivision. Huminga siya ng malalim nang makarating at agad niyang pinuntahan si Amanda. Nandiyan na ba? Parating na daw si engineer. Saad ni Amanda. Tumango naman si Janelle. Bakit kasi biglaan ito eh? Talaga bang gusto na ng client na matapos ang bahay niya? Kagaya ng sabi ng client, buwan na lang daw ang ibibigay niyang palugit. Dahil bago raw ang espesyal na okasyon, kailangan tapos na. Kaya wala tayong choice kundi ang magtrabaho ng mas mabilis. Napabuntong hininga na lang si Janelle dahil sa tingin niya ay hindi kaya ang ilang buwan dahil masyadong malaki ang bahay at kailangan pa ng maayos sa gusto nitong maliit na bahay, kubo at swimming pool. Maya-maya ay nakarinig sila ng busina ng kotse kaya kaagad na umayos ng tayo si Janelle at inayos ang kanyang buhok. Good morning, Engineer Kobe. Good morning, Engineer Kobe. Sabay-sabay na sabi nilang lahat maliban kay Janelle. Good morning. Natigilan si Janelle at nag-aalangan na napatingin sa binata na nasa kanyang harapan. Nang mag-angat siya ng tingin ay seryoso itong nakatingin sa kanilang lahat habang siya nakatulala at hindi malaman ang gagawin. Hindi niya inaasahan na ito pala ang makakasama niya sa ilang buwan na pag-aayos ng bahay. Nasa na yung designer ng building? Tanong ni Kobe. Nandito po ako, sir. Formal na saad ni Janelle at matapang na humarap kay Kobe na tumaas ang gilid ng labid para maitago ang pagkangisi. You're here. Malamig na saad ni Kobe. Nice meeting you again, Miss Janelle. Napalunok si Janelle dahil sa kakaibang tensyon na nabubuo sa kanilang dalawa. Hindi mapangalanan ang kaba na nararamdaman ng dalaga lalo pat hindi inaalis ni Kobe ang tingin sa kanya habang nakikipag-usap kay Amanda. Kung pwede lang na umuwi at mag-resign sa trabaho ay ginawa na niya, ngunit may kailangan pa siyang gawin. Si Janelle po ang naka-assign sa bahay na to, engineer. Siya rin po ang mag-aasikaso sa inyo habang kami naman po ng team ang magpo-provide ng mga kailangan ni Janelle. Saad ni Amanda. Is that so? Nakangiting saad naman ni Kobe. Yes sir. Maaasahan po si Janelle at hindi niya po kayo bibiguin. Hindi ba, Janelle? Tanong ni Amanda sa kanya. Peking ngumiti naman si Janelle. Yes. Nagsimula nga sila sa meeting at sa mga aayusin ngunit hindi maalis sa isip ni Janelle na magkasama sila ng kanyang dating nobyo sa iisang bubong. Masakla pa doon ay ayaw na niya itong makita pa at ayaw na niya ulit maramdaman ang sakit ng nakaraan. Huminga siya ng malalim at agad na napahawak sa kanyang noo. Are you okay, Miss Janelle? Tanong ni Kobe sa kanya. Napalunok ang dalaga at agad na tumango. Yes. May gusto ka bang sabihin? Parang kanina ka pa problemado. Kinagat ni Janelle ang labi dahil halata namang nang aasar ang binata sa kanya. Wala sir,
Kailan natin sisimulan ng trabaho para mabilis nating matapos? Natawa si Kobe at marahang lumapit kay Janelle na napalunok at hindi agad nakagalaw dahil sa ginawa ng binata. Ramdam na ramdam ng dalaga ang mainit na hininga ni Kobe sa kanyang tenga. Ayaw mo ba akong makita? Pwede ba? Gusto ko lang na matapos ang trabaho dahil gusto ko nang umuwi. Pigil ang galit na saad ni Janelle. Why? Is someone waiting at your house? Lumayo naman ang kaunti si Kobe at nagtatagis ang panga na nakatingin kay Janelle. Ngumiti lang si Janelle. Yes, engineer. Someone is waiting for me. Mas lalong nagdilim ang tingin sa kanya ng binata kaya't nakangiting umalis si Janelle at napawi ang kanyang ngiti nang makalayo na siya. Unang trabaho ni Janelle at agad silang nagsimula sa pagde-design ng bawat sulok ng kwarto at bawat sulok ng mansyon. Kahit gusto nang umuwi ng dalaga ay hindi niya magawa. Dahil punong-puno siya ng trabaho at kailangan niya pang asikasuhin ang mga inuutos sa kanya ni Kobe. Paano ako nang bahala sa designs? Nasaan ba kasi ang client niyo at bakit hindi siya pwedeng magpakita sa akin? Para sana mapag-usapan namin ang mga gagawin. Nangunot ang noo ni Janelle. Bumuntong hininga si Kobe. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, Miss Janelle, na ayaw nga ng client na magpakita dahil low profile lang sila at hindi rin sanay na makipag-socialize sa mga tao. At tanging ako lang nakakausap nila. At sinabi nila sa'yo na ako nang bahala? Napaka-imposible nun, Engineer Kobe. Formal na saad ni Janelle. Posible para sa mga katulad nila. Gawin mo na lang ang trabaho mo at sundin ang utos nila. Kalmadong saad nito. Napailing na lang si Janelle at agad na asikaso ng kanilang trabaho. Tumulong sa kanya si Kobe pagdating sa pagbubuhat kahit pa alam ng dalaga na mukhang nang aasar na naman ang binata sa kanya. Nang matapos sila sa kanilang ginagawa ay umalis si Janelle dahil nakalimutan niya ang kanyang lunchbox. Miss Janelle? Yes. Formal na tanong ni Janelle. Sabay na tayong kumain sa loob. Naghanda sila ng pagkain para sa ating lahat. Saad naman ni Kobe at itinaas ang paper bag na sinadya niyang bilhin dahil gusto niya na makasabay ang dalaga sa pagkain. Natigilan si Janelle at kalaunan ay marahang umiling. May baon naman ako eh. Sayang naman kung itatapon ko. Niluto pa naman to ng mga construction worker at binili pa nila sa malayo ang ingredients. Pangungulit ni Kobe. Di kainin mo? Naglakad agad si Janelle papunta sa loob ng bahay na hindi pa masyadong maayos. Umupo siya pero nagulat siya nang umupo sa harap niya si Kobe. Hindi alam ng dalaga kung ano ba ang trip ng binata at bakit nangungulit ito sa kanya. Hindi ba nito alam na umiiwas siya? Umiiwas siya na maungkat pa ang nakaraan. Tapos na akong kumain eh. Babalik na ako sa trabaho ko ha. Kakainin ko na lang mamaya. Total may microwave naman dito eh. Okay. Ilalagay ko na lang sa lamesa katabi ng sakin. Malamig na saad ni Kobe. Tumango na lamang si Janelle at mabilis na nagtrabaho. Magmula sa furnitures hanggang sa gamit sa kusina ay inasikaso niya. Ni hindi niya tinigilan ang pagtatrabaho hanggat hindi siya napapagod o baka naman kaya lang siya hindi natigil dahil ayaw niya na makasama pa si Kobe sa iisang bubong. Huminga ng malalim si Janelle at agad na binuksan ang canned beer habang nasa likod siya ng kanyang kotse. Are you drinking? Nandito ka na naman? Saad ni Janelle habang nakatitig sa isang madilim na kalangitan. You left your wallet. Inabot ni Kobe ang pink na wallet. So you really like pink, ha? Hindi naman nagbago. Mahinang saad ni Janelle. Natahimik silang dalawa at sabay na napatingin sa langit. Aaminin ni Kobe na hindi pa rin nagbabago ang kapayapaan na nararamdaman niya kapag magkasama sila ng dalaga, na kahit hindi sila mag-usap ay ayos lang. Huminga ng malalim si Kobe at napatingin sa dalaga na nakatitig sa langit. Nakapag-abroad ka pa pala? Paano mo nalaman? Tanong ni Janelle. Kay Tita Jamila. Dito lang kami nag-usap kasi nakasalubong ko siya sa daan. Ngumiti si Kobe sa kanya. Natigilan si Janelle ngunit may tiwala siya sa kanyang nanay
na hindi nito sasabihin ang tungkol kay Julia. Huminga ng malalim ang dalaga at sumandal bago ininom ang alak para mamayang gabi ay diretso na siya sa kanyang pagtulog. "Why are you drinking? Babiyahe ka pa?" Saad ni Kobe sa kanya. Natawa naman si Janelle at inubos na muna ang alak at saka itinapon sa basurahan. "Para hindi ako pangungutin mamayang gabi, kaya ako umiinom." "Are you really doing this every day?" Tanong ni Kobe sa kanya. Tumango naman si Janelle at nagtataka namang napatingin kay Kobe. "Madalas sa gabi para pagod agad ako sa pag-uwi ko. Ayoko ng maraming iniisip sa gabi kaya madalas ko tong ginagawa. Dahil kung hindi ako makakatulog." Kinagat ni Kobe ang kanyang labi at hinayaan ang sarili na manahimik. At kahit ayaw niyang mag-assume ay hindi niya maiwasan. Ang alam ng binata na marami siyang kasalanan kay Janelle. At isa na rin doon ang kanyang mga magulang na naging dahilan kung bakit ayaw ng kanyang ina sa dalaga. Natatakot si Kobe na balang araw ay baka hindi na bumalik pa si Janelle sa kanya. Or worse, wala nang maramdaman pa ang dalaga. "Uwi na ako, engineer." Ngumiti naman si Janelle. "I see. Ingat ka." Ngumisi si Kobe at umalis sa pagkakasandal sa kotse. Tumango na lamang si Janelle at agad na pumasok sa kotse niya. At kahit gusto niyang samahan si Kobe ay ayaw niya. Mas gugustuhin niyang umiwas para sa kanyang anak, kesa mahalin na naman ang binata. "Ingat ka sa pag-uwi," saad ni Janelle. "Thanks." Sigaw naman ni Kobe at pilit na ngumiti. Napangiwi ang ngiti ni Janelle at napalitan niyo ng kakaibang lungkot, hindi para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang sarili. Kakaibang lungkot na dapat ay hindi na niya maramdaman pa. Huminga siya ng malalim at agad na nakarating ng kanyang bahay at paglabas niya pa lamang sa kanyang kotse ay nakatanggap siya ng isang text. "Go home safely, Miss Janelle." Pagbasa ng dalaga sa text message na galing kay Kobe na nasundan pa nga ng isa. "Are you home?" Napangiti ang dalaga at agad na itinago ang kanyang cellphone at mabilis na pumasok ng kanilang bahay. Sigurado siyang tulog na ang kanyang anak kaya naman diretso ang kanyang lakad, papunta sa kanyang kwarto at agad na humiga sa kanyang kama. Tama pa ba to? Natatawa si Janelle at napapailing. Namimiss ko ba siya? Napailing na lamang si Janelle at agad na tumagilid ng higa at kusang pumatak ang luha sa kanyang mga mata na napagtanto na mahal pa rin niya ang binata. Kabababa pa lamang ni Janelle sa kanyang kotse at rinig na rinig niya ang tawanan mula sa loob ng bahay. Huminga na muna siya ng malalim at agad na pumasok sa mismong loob at agad na naabutan si Kobe na may kasamang babae. Nakaupo ang binata sa upuan na nasa dining table habang ang babae naman ay nakaupo sa lamesa at kitang-kitang mga hita nito. "Janelle!" Pagtawag ni Kobe sa kanya. Tsaka lang natigilan ng babae at agad na napatingin sa kanya. Nababa nito ang baso at agad na inayos ang dress at ang kanyang buhok. Hindi umiimik si Janelle at nanatili siyang nakatingin sa babae na nakangiti sa kanya. Mukhang inosente at maganda. Tiningnan ng dalaga si Kobe at nakita niya ang paglunok nito. "This is Maria. Siyang tutulong sa atin sa pag-aayos ng bahay. She is an interior designer." Saad ni Kobe sa kanya. "Hi! Nice to meet you." Ngumiti si Maria ngunit ngayon pa lamang ay kinakabahan siya sa uri ng tingin ni Janelle sa kanya. Ikaw pala yung sinasabi niya na designer ng building?" "Ako nga." "Continue. What are you two are talking about? I won't mind." Formal na saad ni Janelle. Mabilis na umalis si Janelle sa living room at pinilig ang kanyang ulo dahil kakaiba ang kanyang nararamdaman. Hindi siya galit at naiinis pero may iba sa kanyang pakiramdam ang hindi niya nagugustuhan. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na inasikaso ang mga furnitures at siya na rin ang nagkabit ng mga yon. "Hindi ko alam na maaga ka pa pala," saad ni Kobe. "Wala rin naman akong sinabihan na maaga ako papasok, engineer eh." Saad ni Janelle at agad na bumaba sa isang maliit na hagdan. Tumango si Kobe at agad na inalalayan ang likod ni Janelle. "Nag-breakfast ka na?" Tumango si Janelle at agad na bumaba.
Tiningnan niya si Kobe na napatingin sa kanya at saka siya huminga ng malalim. Samahan mo na si Maria. Nagulat man ay hindi ipinahalata ni Kobe, ngunit ang emosyon sa mga mata ni Janelle ay wala. Ni isang reaksyon ay wala, kaya't iniisip ng binata kung galit ba ang dalaga o sadyang pormal lamang ito. Are you mad? Tanong ni Kobe. Ngumiwi naman si Janelle. At bakit naman ako magagalit? Wala lang. Nakakapanibago lang na sa sobrang pormal mo ngayon. Seryoso ka. Saad naman ni Kobe. Natawa si Janelle. Just do your work, engineer. Sa araw na yon ay nagtrabaho si Janelle kahit pa naiirita na siya sa presensya ni Maria na wala namang ginagawa sa kanya. Ilang beses pa nga siyang huminga ng malalim at nakita ang babae na mali ang pagkakalagay ng dining table sa mismong kusina. Kaya't kaagad niya yung pinigilan. Gulat naman na napatingin sa kanya si Maria. Kung ilalagay mo sa bungad ng kusina yung dining table, magiging masikip. May divider ang buong kusina at kung ilalagay mo naman sa tabi, saan na lang tayo dadaan? Sinusukat ko pa dahil may mga cabinet na ipinagawa at nasa gitna rin yung kalan at yung island counter. Request ng client na palagyan din ng lamesa. Sinabi sa akin ni Engineer Kobe ang lahat ng sinabi mo. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa sa akin yun. Medyo iritado na saad ni Janelle. Napakurap naman si Maria. Oh, sorry. Akala ko kasi hindi mo alam kaya sinasabi ko lang. Ngumisi naman si Janelle at saka humalokip-kip. Designer ka rin kagaya ko, hindi ba? At importante sa akin ang space ng bahay. Kaunting consideration naman sa gusto ng client na mas maluwag at spacious. Hindi kagaya ng gusto mo. Mabilis na umalis doon si Janelle at agad na umakyat sa second floor para pagmasdan ang kanilang kwarto. Inisa-isa niya ang mga ito at naiirita dahil mukhang binago na naman ang ginawa niya kanina. Janelle, what's your problem? Saan? Tanong naman ni Janelle at umupo sa kama. I saw Maria crying. Nagkasakunggutan daw kayong dalawa at minaliit mo raw siya. Kunot ang noo ni Kobe. At bakit ko naman gagawin yun? Sus, iyakin naman pala. Bulong-bulong pa ni Janelle. Nag-angat siya ng tingin kay Kobe. Wala akong ginagawa sa kanya. Actually, I'm helping her to do things correctly. Anong nakakaiyak sa mga sinabi ko? Nangunot naman ang noo ni Kobe. You're not helping her, Janelle. Hindi mo alam kung gaano siya nasaktan sa mga sinabi mo sa kanya kanina. Kasalanan ko? Kung nandito ka dahil naiirita ka sa ginawa ko, bukas ang pinto. Pwede kang umalis. Are you jealous? Tanong pa ni Kobe sa kanya. That made Janelle stop. Nababa ng dalaga ang kanyang mga kamay at napatitig kay Kobe na nakakunot ang noo sa kanya. Hindi siya nakasagot dahil hindi naman siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Natigilan na lamang siya nang tumunog ang kanyang cellphone at nakikitang tumatawag ang kanyang anak. Excuse me. Umiwas ng tingin si Janelle at agad na lumabas. Julia, baby. Hello, Mami. Tumawag po ako para sabihin sa inyo na I want a pasalubong po. Malambing na saad ni Julia sa kanya. Natawa naman si Janelle at pakiramdam niya ay nawala ang inis na nararamdaman niya. Okay, anong pasalubong naman? Fried chicken po tsaka donuts. Masiglang saad ni Julia sa kabilang linya. Tumango naman si Janelle at saka ngumiti. Okay, pag uwi ko, bibili ako ng mga gusto mo. Bukod doon, wala na ba? I don't want anything na po. I just want you to go home quickly and give me a hug. Malambing na saad ni Julia sa kanya. Napanguso naman si Janelle at agad na tumango at agad na ibinaba ang tawag. Huminga siya ng malalim at agad na napatalon nang makita si Kobe na nakasandal sa pader at mag-cross ang kanyang mga braso sa ibabaw ng dibdib nito. Kanina ka pa ba dyan? Who's that? Tanong ni Kobe. Ano naman ngayon sa'yo kung sino ang kausap ko? Tanong ni Janelle at agad na itinago ang kanyang cellphone. Ngumisi naman si Kobe. Hindi ka marunong magsinungaling, Janelle. Nangunot ang noo ni Janelle ngunit ang totoo ay kinakabahan siya sa titig ng binata sa kanya.
Napalunok siya at huminga ng malalim. Wala ka nang pakialam kung sino ang gusto kong kausapin sa hindi, okay? Naglakad si Janelle at mabilis na umalis. Julia, huh? Beautiful name. Bulong ni Kobe sa kanya. Natigilan naman ang dalaga ngunit agad rin siyang nagpatuloy sa paglalakad, pababa sa hagdan. Ilang araw ang nakalipas ay nanatili ang pagiging tahimik ni Janelle dahil ayaw niyang malaman ni Kobe ang mga itinatago niya. Alam na ng binata ang pangalan ng kanyang anak kaya naman todo ang kanyang pag-iingat. Sa araw na yon ay nagtrabaho lang siya at natapos na rin ang kusina, maging ang living room sa tulong ni Amanda. Okay na yan dito, Janelle. Pwede ka nang mag-proceed sa mga kwarto at doon sa labas na inihanda na nila engineer. Saad naman ni Amanda. Okay. Tumango si Janelle at agad na kinuha ang kanyang laptop. Napatingin siya kay Kobe na nakikipag-usap kay Maria na nakangiti at halatang interesado sa kanya. Napailing na lamang ang dalaga at agad na nagsimula sa kanyang ginagawa. May mga pagkakataon na tumitigil siya dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Miss Janelle, okay ka lang ba? Tanong ng isang lalaki sa kanya. Oo, okay lang. Salamat. Ngumiti si Janelle habang hawak ang kanyang puson dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Magpahinga ka na muna kaya, Miss Janelle. Tanong ng lalaki sa kanya. Umiling naman si Janelle. Hindi na, kaya ko naman to. Salamat. Bumuntong hininga si Janelle at agad na umupo habang hawak ang kanyang puson. Naiinis siya sa kadahilanan na wala siyang magawa sa sakit ng kanyang puson. Naiinis siya kung bakit kailangan niya pang maramdaman ito sa oras ng trabaho. Janelle, tinawag ako ni Amanda. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Please, I'm fine. You don't look fine to me, Janelle. Seryosong saad ni Kobe. Umirap si Janelle at agad na tumayo at mabilis na naglakad papunta sa loob habang hawak ang kanyang puson. Umakyat siya sa itaas at kusang nahulog ang luha sa kanyang mga mata. Dahil sa halo-halong emosyon. Narinig niya ang pagsarado at paglock ng pinto kaya't kusa siyang napatingin doon. You have menstruation? Tanong ni Kobe sa kanya. Oo, masama lang talaga ang pakiramdam ko pero kaya ko naman. Nahihiyang saad pa ni Janelle. May pads ka ba? Mahinahong tanong ni Kobe. Nag-angat ng tingin si Janelle at nakitang wala ang kanyang bag. Nasa ibaba, kukunin ko na lang mamaya. Hindi na, ako na lang ang kukuha. Magpahinga ka na dyan. Nagmamadaling saad ni Kobe at agad na umalis ng kwarto. Napahiga si Janelle at napangiti na lang. Hindi niya talaga maintindihan ang kanyang nararamdaman sa oras na to at alam niyang bibigay na siya. Gusto niyang magsumbong, umiyak at yakapin si Kobe pero ayaw niyang matulad ulit sa dati. Ilang oras ang nakalaan ay agad na dumating ang binata na may dalang tray ng soup, gamot at tubig habang sa kabila nitong kamay ay isang pad. Here, nagluto na rin ako ng soup para sa'yo. Mahinahon na saad ni Kobe at umupo sa gilid ng kama. Bakit ang putla mo? Salamat. Nagkatinginan silang dalawa at agad na kinuha ni Janelle ang soup at mabilis na ininom ang tubig. Huwag ka na kasigurong magtrabaho muna ngayon. You need to rest. Hindi pwede. Kailangan ko pang... Please, makinig ka sa akin. Huwag ka munang magtrabaho. Hayaan mo na muna akong alagaan ka. Natahimik si Janelle at agad na tumango at bumuntong hininga. Wala siyang magawa kundi ang humiga at hintayin ang binata. Ilang oras siya na nakakulong sa kanyang kwarto at kahit pagalaw ay hindi niya magawa. Napatingin siya sa pintuan nang pumasok si Kobe, dala ang tray ng isang pagkain at ang sleeve ng polo nito ay nakataas hanggang sa siko nito. Nagpapakita kung gaano kaperpekto ang braso nito. Thanks, Kobe. Malumanay na saad ni Janelle. Ngumiti naman ito sa kanya. No worries. Gusto ko lang talaga na gumaling ka. Okay naman ako. Huwag mo na rin akong alalahanin pa. At pwede ba? Pwede ka nang magtrabaho o samahan sila sa ibaba. Kalmadong saad naman ni Janelle. Pinaglaruan ni Kobe ang kanyang dila sa loob ng kanyang pisngi at diretsyong tiningnan si Janelle.
Pwede naman pala tayong mag-usap ng hindi nagsisigawan. Natigilan si Janelle at agad na napatingin sa binata nang nakatitig sa kanya. Ngumisi naman si Kobe at agad na tiningnan ng dalaga at inayos ang buhok nito. Pwede bang makiusap sa'yo? Na ano? Tanong ni Janelle. Kinakabahan siya sa mga gusto nitong sabihin ngunit may parte sa kanya na gustong malaman ng mga gusto nito. Pwede bang wag na tayong mag-ilangan sa isa't isa? Pwede ba kapag nag-uusap tayo, maging kalmado ka lang? Can we try to at least be civil? Sunod-sunod na saad ni Kobe sa kanya. Napatitig naman si Janelle sa binata na mapungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi at napatingin doon si Kobe. Lumapit ang binata at hinawakan ng pisngi ni Janelle at napalunok. O kahit hindi na. After all, kaya ko namang tiisin. Kobe, may sakit ako at baka mahawahan pa kita. I don't care. If I kiss you and you don't like it, push me. Bulong ni Kobe sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak ni Janelle sa bedsheet ng kama at napapikit nang lumapat ang labi ni Kobe sa kanyang labi. Matagal yon at ramdam na ramdam ni Janelle ang pintig ng kanyang puso habang sinisipsip ng binata ang pang-ibaba niyang labi. Napahawak ang dalaga sa braso ni Kobe at agad na hinalikan ito pabalik. That's good. Niyakap ni Janelle ang leeg ni Kobe at agad na hinawakan ng binata ang kanyang bewang habang hinahalikan ang labi nito. Lumipat si Janelle sa mga hita ni Kobe at doon ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Natigilan ng dalaga at napatitig kay Kobe na nakaangat ang tingin sa kanya habang hawak ang kanyang bewang. I miss you. Bulong ni Kobe. Naging emosyonal ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ang tagal kitang hinintay. Nangilid naman agad ang luha sa mga mata ni Janelle at ang tanging gusto niya na lang ay halikan ng binata. Ginawa nga niya yon at agad na hinawakan ng braso ni Kobe na nasa kanyang damit at tila ayaw na nitong pakawalan ng kanyang katawan. Tell me that you miss me, please. I miss you. I miss you, Kobe. Kinagat ni Kobe ang kanyang labi at agad na niyakap ang dalaga ng napakahigpit. At kasabay nun ay ang pagyakap sa kanya ni Janelle. Kanina ka pa hinahanap ni Julia. Inaapoy ng lagnat ang anak mo, Janelle. Nanlaki ang mga mata ni Janelle at mabilis na pumasok at nagbihis. Kasabay nun ay ang pagmamadali niya na makapunta sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang kanyang kotse at mabilis na pumunta sa kanyang bahay kung nasaan ang kanyang mama at si Julia. Alam niya kung gaano kabisi ang kanyang mga magulang kaya naman agad ang naging pag-aalala niya dahil isang beses sa isang taon lang kung magkasakit ang kanyang anak. Julia! Sigaw ni Janelle nang makarating siya sa loob ng bahay nila. Mama! Umiiyak na sigaw ni Julia at agad na tumakbo papunta kay Janelle. Mabilis na niyakap ng dalaga ang kanyang anak na umiiyak at napatingin sa kanyang ina na halatang umuwi pa galing sa trabaho. Napabuntong hininga na lamang si Janelle at agad na tumayo kasama ang anak. Dumaan lang naman ako dito dahil tumawag si Nora na nilalagnat nga si Julia. Wala naman akong mapag-iwanan sa kanya. Kailangan ko pa ring asikasuhin ng mga kapatid mo. Mahinahon na sabi ng ina ni Janelle. Okay lang po yun, Mama. Ako na lang po ang mag-aalaga sa kanya. O baka dalhin ko na lang sa trabaho? Sigurado ka ba? Akala ko ba kasama mo siya? Madali lamang naman pong magsinungaling, Ma. Tinapik ng kanyang ina ang kanyang balikat. Tatagan mo ang loob mo. Pero tandaan mo na hindi natin hawak ang oras. Malalaman at malalaman niya pa rin ang tungkol sa anak mo. Kahit ilang beses mo pa yang itago. Hindi nagsalita si Janelle at tumango na lang. Wala siyang pagpipilian dahil abala ang lahat at ang tanging andyan lang para kay Julia ay siya. Mabilis na inasikaso ni Janelle ang gamit ng kanyang anak, maging ang mga gamot na kailangan niya ay mabilis niyang dinala. Hawak ang bag ay agad siyang pinuntahan ni Julia na kinausap ang kanyang ina. Ma, babalitaan na lang po kita. Pasensya na po sa abala, Mama. Ngumiti lang ang matanda sa kanya. Nandito lang ako palagi, anak. Kapag may problema, tawagan mo lang ako. Salamat po.
Ilang sandali lang ang nakalipas ay agad na silang bumiyahe papunta sa trabaho ni Janelle at kahit abot-abot ang kanyang kaba ay iniisip niya pa rin ang kanyang anak. Gabi na nang makarating sila galing sa hospital at tahimik na rin ang bahay dahil siguro tapos na nga ang mga trabahador. Agad na inalalaya ni Janelle ang kanyang anak na nanghihina pa at yakap ang teddy bear nito. Ma, kanino po bang bahay ito? Dito ako nagtatrabaho, Julia. Ngumiti si Janelle habang naglalakad silang dalawa, papasok sa loob. Walang tao kaya naman agad na nakahinga ng maluwagang dalaga at mabilis silang umakyat sa itaas. Pumunta siya sa isang kwarto at doon niya dinala ang bata na tila hinang-hina at sinisipon pa. Pumasok sila sa loob at agad na inasikaso ng dalaga si Julia. Dito ka na muna anak ha, hindi kasi kita pwedeng iwan sa bahay dahil wala kang kasama. Mabuti na lang talaga nandito ang trabaho ko. Okay lang po yun mama, ngumiti si Julia sa kanya. Humiga ito at agad na napahawak sa kanyang noo. Masakit po yung ulo ko. Kakainom mo lang kasi ng gamot anak. Pero sige na, dyan ka na muna ha, gagawa ko ng soup para sayo. Tumango si Julia at agad na niyakap ang kanyang teddy bear. Ngumiti si Janelle at agad na lumabas ng kwarto, diretso papunta sa kusina. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata dahil patindi ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak. Kung kanina ay nakaramdam siya ng sakit at binaliwala niya yon dahil sa kanyang anak. Nagluto siya ng pagkain at nakapagtataka na maraming pagkain at puno na rin ang refrigerator. Kaya't mabilis lang para sa kanya na makapagluto sa loob ng 1 oras. Julia? Tawag ni Janelle habang naglalakad, papunta sa kwarto nilang mag-ina. Anak, kakain na! Ganun na lang kung matigilan si Janelle nang makita si Kobe na nakaupo sa kama at sa kanyang harap ay si Julia. Marahan itong hinahaplos ang noo ng bata nang nakapikit at yakap ang teddy bear niya na para bang sa ilang minuto na nawala siya ay naging komportable na agad ang kanyang anak. Hindi na ba masakit? Masakit pa po. Masakit rin po yung heart ko kasi po ubo po ako ng ubo. Mahinang sabi ni Julia at tinuro naman ang kanyang dibdib. Tumango si Kobe at hinaplos ng kaunti ang dibdib ni Julia na nakatitig lamang sa kanya. Nasaan ang mami mo? Nandito ako. Tumikhim si Janelle. Marahan siyang pumasok at unang nagtama ang paningin nila ni Kobe na matalas kung tumingin sa kanya. Agad niyang inilapag ang mga gamot at ang soup para sa kanyang anak na nakatingin din sa kanya. Umupo siya sa gilid ng bata at mabilis na tinanggal ang teddy bear nito at ang sapatos. Kumain ka na. Iinom po ba ako ng gamot, Mama? Magaan na po yung pakiramdam ko kasi po, hinilot niya po ako. Ngumiti lamang si Janelle at hindi man lang tinitingnan ng binata. Mabuti naman kung ganun. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na. Babantayan ka ni Mama, okay? Ngumiti naman si Julia at agad na kumain ng lugaw. Pinakatitigan lamang ni Janelle ang bata at hindi niya maiwasan na mapatingin kay Kobe na nakatitig sa bata nang hindi man lang kumukurap. Na para bang kapag kumurap siya, ay mawawala si Julia. Kobe? Pagtawag ni Janelle. Mamaya na lang tayo mag-usap, Janelle. Malamig ang boses ni Kobe. Patulugin mo na muna ang bata, tsaka kita hihintayin sa labas. Napalunok ang dalaga at agad na tumango. Tumayo si Kobe at agad na umalis kaya't napapikit si Janelle at tiningnan ng anak na ganado pa kung kumain. Handa na nga ba siya? At kagaya ng pinag-usapan ay agad na lumabas sina Julia at naabutan niya si Kobe na nasa island counter at may alak sa harapan nito. Marahan siyang naglakad papunta kay Kobe na kaagad namang humarap sa kanya. Pasensya ka na at dito ka pa pinagstay ni Julia. Wala kasi siyang kasama sa bahay dahil busy sina mama at papa. Pero kung gusto mo, bukas ng umaga, aalis na rin kami. Bakit ngayon mo lang siya dinala dito? Bakit mo siya itinago? Tanong ni Kobe sa kanya. Natigilan si Janelle ngunit agad ring naghanap ng sagot. Hindi ko siya tinago. Ginawa ko lang ang tama, Kobe. Ngumisi naman si Kobe at uminom ng alak. Anak ko si Julia. Hindi malabo at hindi imposible. Sana pala, nung una pa lang,
Kinausap na kita tungkol doon. Natawa pa ang binata. Kinagat ni Janelle ang labi at agad na bumuntong hininga. Alam mo ang sitwasyon nating dalawa noon, Kobe. Kasalanan ang ginawa natin at sa tingin mo ba, magugustuhan yun ng mga magulang mo? Halos ipagtabuyan ako ng mami mo. Napapikit si Kobe dahil naalala niya ang bagay na yon. Malaki ang naging hidwaan nila ng kanyang ina nang maghiwalay sila ni Janelle. Ni walang araw na hindi nagalit si Kobe sa kanyang mga magulang dahil sa ginawa nito sa babaeng mahal niya. Then you should have told me about that, Janelle. Singhal ni Kobe at saka tumayo. Gusto niyang maging kalmado ngunit ang hirap lalo na't anak niyang pinag-uusapan nila. Dapat sinabi mo nung una pa lang na may anak tayong dalawa. Dapat na alagaan man lang kita, Janelle. Eh di dapat ako ang kasama mo. Sa tingin mo ba ganun yun kadali? Akala mo ba ganun kadali sa kabila ng lahat? Ayaw sa akin ng mga magulang mo dahil mahirap lang ako. Ayaw nila sa akin dahil masama akong impluwensya sa'yo. Kaya sa tingin mo ba, masasabi ko ang lahat sa'yo? Nanghina si Janelle at pakiramdam niya sa ganong estado niya ay babagsak na siya. Pakiramdam niya sa tagal ng panahon ay ngayon lang siya nagalit at sa tagal ng panahon, ngayon lang niya ulit naramdaman ang sakit. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin ang lahat ng ito, Kobe. Araw-araw para akong pinaparusahan na abang inaalala na baka isang araw hanapin ka ni Julia. Anong isasagot ko? Akala mo lang madali para sa akin ito. Nahihirapan din ako, Kobe. Nahihirapan rin ako na itago kay Julia ang lahat ng gusto kong sabihin. Araw-araw naghahanap ako ng tamang tiyempo para sabihin sa'yo lahat. Pero alam mo ba kung bakit hindi ko masabi? Dahil ayokong maranasan ni Julia ang nangyari sa akin. I don't want them to hate my daughter because I'm her mother. Huminga ng malalim ang dalaga. Janelle. Halos pabulong na lang ang sagot ni Kobe. Pakiramdam niya na wala ang kalasingan sa kanyang katawan dahil sa luha na nakita niya sa dalaga. Please, I don't hate you. Umiiyak na tiningnan ni Janelle ang binata at agad na lumapit sa kanya. Nanghina ang dalaga nang yakapin siya ni Kobe. Nanghina agad siya nang maramdaman ang pag-iyak ng binata habang nakayakap ito sa kanya. At pakiramdam niya sa mga oras na yon ay kailangan nila ang isa't isa. I love you. I love you, Janelle. Kobe, Julia is a good girl. And I don't think she deserves that hate. I'm begging you. Umiling si Kobe at agad na niyakap pa si Janelle. The moment you said that she was mine, I love her. I love her so much. Humiwalay si Kobe at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Janelle. Pinunasan niya yon at agad na umiling sa dalaga. Sa oras na yon, hinayaan ni Janelle ang kanyang sarili na manghina. Hinayaan niya ang sarili na kahit minsan maging komportable sa hawak ni Kobe sa kanya. We will talk when we are both calm. And I'm sorry. Umiling si Janelle at huminga ng malalim. Mukhang kailangan nga nating mag-usap tungkol kay Julia. Hindi yung ganitong nag-iiyakan tayong dalawa. Hinawakan ng dalaga ang braso ni Kobe. Gusto ko ng mahinahon, kalmado at mas maayos. Pagod na akong magalit, Kobe. Pagod na ako. Tumango si Kobe at hinalikan ng noo ni Janelle. Nang matapos silang mag-usap ay tumahan na rin ang dalaga at hinayaan ang binata na magdala ng tray para sa anak. Inalalayan niya si Kobe at siya na rin ang nagbukas ng pinto ng kwarto kung nasaan si Julia. Mataas ang lagnat niya. Iinom rin siya ng gamot mamayang madaling araw. Mahirap siya gisingin pero hindi siya mahirap painumin. Malumanay na saad ni Janelle. Tumango naman si Kobe at tiningnan ng dalaga. Magpahinga ka na. Hinawakan nito ang noo ni Janelle at napabuntong hininga. Mainit ka. Umiling naman si Janelle sa kanya. Okay lang ako. Mas nag-aalala ako para kay Julia. Sabay nilang inalagaan ang kanilang anak at hinayaan ni Janelle si Kobe. Umupo siya sa kabilang gilid habang pinagmamasdan ng binata na marahan at puno ng pag-iingat na pinupunasan ng braso ni Julia. Isang beses lang sa isang taon siya kung magkasakit. Kaya nag-aalala ako palagi.
Mahirap kasi kapag gumaling siya. Siguro lagyan mo na lang ng cool fever para magaan ang pagtulog niya. Okay. Ngumiti naman ng maliit si Kobe. Hinayaan niya si Kobe at agad siyang pumunta sa balkonahe ng kwarto. Tiningnan niya ang langit at agad na sumandal. Huminga siya ng malalim at naging magaan ang pakiramdam niya. Naging mas maayos ang paghinga niya kaya't inayos niya ang kanyang sarili nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng balkonahe. Anong ginagawa mo dito? Malamig na. Agad naman na isinuot ni Kobe ang jacket sa dalaga. Nagpapahangin lang ako. It was too hard for me to open up. Thank you. Tumabi si Kobe sa kanya at agad na hinawakan ng bewang niya. Thank you for bringing her to me. Hindi ko alam ang gagawin ko nung makita ko siya. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Magpahinga ka na. Tumango naman si Janelle. Okay. Ngumiti pa ang dalaga at sumandal sa balikat ng binata. Magpahinga ka na rin, Kobe. Kinabukasan ay late na nagising si Janelle at wala na rin ang kanyang anak sa kama nito. Bumangon siya at mabilis na pumunta sa banyo para maligo at mag-ayos. Kailangan niya pang magtrabaho ngayon. Kaya naman nang matapos siyang mag-asikaso ay lumabas siya ng kwarto at narinig ang pag-uusap nila sa kusina. Magaling din pong magluto si Mama. Palagi niya po akong ipinagluluto ng paborito ko. Masiglang saad ni Julia. Talaga? And what type of dish? Tanong naman ni Kobe na abala sa pagluluto. Sinigang na hipon po, adobo, fish, and my favorite, menudo. Nakangiting saad ni Julia sa kanya. Mommy always makes sure that I'm full. Ngumiti naman si Janelle at agad na pumasok sa kusina. Nagliwanag ang mukha ng kanyang anak. Hinalikan niya sa noo si Julia na may cool fever sa noo at dala ang teddy bear nito. Tiningnan niya si Kobe na nakangisi at bumalik sa pagluluto. Dito ka muna kay... Tiningnan ni Janelle si Kobe. Dito ka muna habang nasa trabaho si Mommy, okay? You can play inside your room dahil nasa loob ang mga laruan mo. Okay po, Mommy. I want to see you work na rin po eh. Ngumiti naman si Julia. You don't have to work. Napatingin naman doon si Janelle at nagtatakang nagtaas pa ng kilay. Umiling na lamang si Kobe at agad na pinagsilbihan siya, kaya't umupo na rin siya at mabilis na kumain. May mga na-hire na akong kapalit sa trabaho mo. I made sure that they're good. Hindi mo na kailangan na magtrabaho at asikasuhin na lang si Julia. Labas na lang naman ang kailangang ayusin. Bakit? Ako ang kinuha ng client kaya dapat lang na ako ang magtrabaho, hindi ba? Tanong ni Janelle dahil labis ang pagtataka niya. Ngumiti lamang naman si Kobe sa kanya. Sasabihin ko na lang sa iyo mamaya kung bakit. For now, alagaan natin si Julia. Pagkatapos nilang kumain ay sakto rin ang pagdating ng mga materials at mga tao lalo na si Amanda. Gulat silang napatingin dahil kasama niya ang kanyang anak at mas nagulat pa sila nang makita na buhat ni Kobe ang bata. Ngumiti lamang si Janelle at agad na inasikaso ang mga gamit sa bahay at nagsimula na rin sila sa pagtatrabaho kahit pa sinasabi ng binata na hindi niya kailangan. Siya ang ama ng anak mo? Bulong ni Amanda na hindi na nakatiis na magtanong. Tumango naman si Janelle at napatakip ng bibig ang kanyang kaibigan. Mahabang kwento, Amanda. Di pa ikliin mo, kakaloka ka. May malaki ka pala talagang sikreto. At bilyonaryo pa ang ama ng anak mo ha. Mukhang alam ko na kung bakit ikaw ang kinuha nila bilang designer ng bahay na to. Ha? Ngumiti naman si Amanda sa kanya. Si engineer na lang ang tanungin mo. Ilang sandali lang ay pumasok si Janelle sa bahay at nakita ang kanyang mag-ama na nagtatawanan habang kumakain. Napangiti ang dalaga at agad na pumunta sa kanyang anak at tiningnan ang kalagayan nito. Medyo bumababa na ang init ng katawan nito at mukhang nakatulong pa si Kobe na bumaba ang lagnat ng kanyang anak. Good morning, Ma'am Kathleen. Narinig ni Janelle ang mga tao sa loob. Nasa loob po si Sir. Thanks, saad ni Kathleen. Napatingin doon si Janelle at natigilan nang makita ang mami ni Kobe. Nakapapasok lamang din.
Unang nagtama ang kanilang paningin at gumuhit agad ang di gusto sa mga mata ng matanda. Ngunit nag-iba ang reaksyon nito nang makita ang inosenteng si Julia na nakaupo sa mahabang sofa habang nakatingin sa kanya. I just came here to check if your house is fully renovated. Dahan-dahan na saad ni Kathleen at tiningnan si Kobe. Hindi ko alam na may iba ka palang kasama. Maayos na ang bahay na pinapagawa ko, Mami. Why did you come here? Tanong ni Kobe at pumunta sa harapan ni Janelle. Gusto ko lang naman malaman kung may progress na ba ang bahay na ipinapagawa mo. Bakit nandito si Janelle? At ang bata? Tanong ni Kathleen. Huminga ng malalim si Kobe at hinawakan ng kamay ni Janelle na natigilan at gulat sa pangyayari. She's our daughter. Nanlaki ang mga mata ng matanda at napatingin sa kanya na napalunok at mahigpit na hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Natawa si Kathleen ngunit bakas ang gulat sa kanyang mga mata. Anak mo? How? Buntis ka nang umalis ka? Opo. Nagdadalang tao po ako nung pinaalis niyo ako at hinayaan na hindi makausap si Kobe. Matapang na tiningnan ng dalaga ang ina ng binata. Ginagawa ko lang naman ang alam kong tama, Janelle. Huwag mo sa akin isisi ang mga bagay na sa una pa lang pagkakamali na. Hindi ko nga alam na nagdadalang tao ka. At kahit oo, gagawin ko pa rin ang tama para sa kinabukasan ng anak ko. Tiningnan nito ang bata at tiningnan si Kobe ng masama ang tingin sa kanyang ina. Did you get the DNA test? Mom, hindi na kailangan pa na ipa-DNA test ang bata dahil anak ko siya. Anak namin siya ni Janelle. Well, gusto ko lang namang makasiguro. Enough. This is the last time na pagsasalitaan mo ng ganyan ng mag-ina ko. At ito ang huling pagkakataon na makikita mo pa sila. Kobe! Sigaw ni Kathleen. Lahat ng tao sa labas ay sa kanila ang tingin, kaya't agad na itinago ni Janelle ang kanyang anak at mabilis na tinakpan ang tenga nito. Leave, Mom! Bago ko pa makalimutan na ina kita. Hindi na ako papayag na maghihiwalay na naman kami ni Janelle nang dahil sa'yo. Kung gusto mo na magkasundo tayong dalawa, then leave us alone. Napaawang ang labi ni Kathleen at napatingin sa mga taong nanunood sa kanila. Tiningnan ni Janelle ang matanda at napailing. Bakas ang pagkadismaya sa kanyang mga mata at agad niyang niyakap ang inosenteng si Julia habang nasa harap nila si Kobe na tila pinoprotektahan silang dalawa. Bahay ko ang unit na to. Sinadya ko lang na ikaw ang maging designer para alam mo ang mga aayusin mo dahil alam kong hindi na kita pakakawalan pa. Sinadya ko ang lahat pero hindi ko sinadya ang pagpunta dito ni Mami. Bumuntong hininga si Janelle habang nasa balkonahe sila ng pangalawang palapag at pinagmamasdan ng anak na naglalaro sa ibaba kasama si Amanda. Naisip nilang mag-usap na silang dalawa lang at plano para sabihin kay Julia ang totoo nang sa ganon ay makapag-bonding na silang dalawa. Sa tingin mo ba, magiging maayos ang relasyon ng mami mo sa anak ko? Tanong ni Janelle. Ayokong isipin ni Julia na galit sa kanyang mga magulang mo. At ayoko rin na maramdaman niya na outcast siya sa pamilya mo. Umiling lamang si Kobe at tiningnan si Julia. Hindi ko hahayaan na maramdaman niya ang bagay na yan, Janelle. Kakausapin ko si Mommy. At kung kailangan kong makiusap, gagawin ko yun para lang maging maayos ang lahat. Ngumiti si Janelle. Alam ko naman na magiging maayos ang lahat, Kobe. Noon pa man, ikaw na palagi ang umaayos ng mga bagay-bagay na hindi kontrolado. Habang ako, nagdedesisyon ka agad ng mga bagay na hindi ko rin naman kayang lutasan at nagsisisi lang palagi sa huli. You know, the distance between us makes us grow. We're parents now. Kasama na ng anak natin sa mga desisyon na gagawin natin. Gusto kong maging maayos tayo, Janelle. Kung kailangan na bumalik sa umpisa, gawin natin. Kung kailangan na magkaroon ng bagong pag-uusapan para maging komportable tayo sa isa't isa, then I will do it. Sa araw na yon ay hinayaan ni Janelle ang kanyang mag-ama na mag-bonding. Si Kobe na rin daw ang magpapaliwanag sa kanilang anak ng sitwasyon. Hinayaan niya ang binata dahil alam niyang kung siya pa ang magsasabi ay baka umiyak lamang naman siya
at hindi na matapos pa ang kanilang session. Nagluto na lamang siya ng minudo sa tanghalian at agad ring pinakain ng mga trabahador na malapit nang matapos ang mini nipa hut sa labas ng kanilang bahay. "Kakain na!" Pagtawag ni Janelle sa kanyang mag-ama. Nakita niyang umiiyak ang bata kaya't agad niyang pinuntahan para makita na umiiyak rin si Kobe. Anong nangyari?" "I told her." Ngumiti si Kobe sa kanya. Hindi na siya tumigil sa pag-iyak, kaya kailangan ko siyang libangin sa ibang bagay. "Julia, sweetheart, did Daddy tell you everything?" Tumango si Julia habang sumisinghot. "He's my daddy." Ngumiti naman si Janelle at humiwalay sa anak at pinunasan ng luha sa mga mata nito. "Are you happy?" Tumango naman si Julia. "Yes, I am happy because I have a daddy." Tiningnan ni Janelle ang binata na nakangiting pinagmamasdan silang dalawa. Nang tumahan na si Julia ay nagyaya na siyang kumain at agad na silang kumain. Gusto nang matawa ni Janelle nang hindi halos humiwalay ang kanyang anak kay Kobe na nagawa pa nitong kumandong sa hita ng binata. "Nag-aaral po ako. Marami po akong awards sa school. At si Mami po lagi yung pumupunta sa school." Pagmamayabang pa ni Julia. "Huwag kang mag-alala. Dahil sa susunod, kaming dalawa na ng Mami mo ang pupunta. Gusto mo ba yun?" Nakangiting saad naman ni Kobe. Nagliwanag ang mukha ni Julia at sunod-sunod na tumango. "Opo, gusto ko po!" Nagtawanan silang dalawa at kalaunan ay agad na hinayaan ng kanyang anak na maglaro sa kwarto nito dahil gusto raw niyang manood. Pumunta naman si Janelle sa master's bedroom dahil doon daw ang kwarto nilang dalawa. Iniligpit ng dalaga ang mga gamit at nakapagpalit na rin siya ng damit na komportable para sa kanya. At napatili siya nang yakapin siya ni Kobe mula sa kanyang likuran. "Does this room make you comfortable?" Tanong ni Kobe at pinakatitigan ang kanyang katawan sa isang full-length na mirror na nasa gilid. "Oo naman. Ako ang nag-design nito, hindi ba?" "Oo nga pala. Kailan natin kakausapin ang pamilya mo?" "Bukas. Bukas na bukas. Kakausapin natin sila. Pero ngayon, I want us alone in this room." Saad ni Kobe at hinaplos ang tiyan ni Janelle. "Katatapos lang ng menstruation ko, Kobe." Napasandal si Janelle nang hawakan ng binata ang kanyang hita. Tumawa naman si Kobe. "Pahintuin natin ng 9 na buwan." Hindi na nakasagot pa si Janelle at tuluyan na ng hina ng dahan-dahan na dumuos-dos ang kanyang bodycon dress at lumantad ang kanyang katawan. She has stretch marks on her stomach. Hindi man halata ay nakikita pa rin kaya nahihiya siyang tumingin kay Kobe na namamangha sa mga stretch marks niya. "This is where Julia stays." Ngumiti si Kobe habang hinahaplos ang tiyan ni Janelle. "And this is beautiful." Nahirapan ako nun kasi ang laki ni Julia. Pero nairaos ko naman siya dahil hindi niya ako pinahirapan. Hinalika ni Kobe ang leeg ni Janelle. "Thank you for surviving." Ngumiti lamang rin si Janelle at humarap kay Kobe at hinalikan ang binata. Mabilis na sumagot si Kobe at dahan-dahan na binuhat ang dalaga papunta sa kama. Marahan at puno ng pag-iingat ang bawat haplos at paghalik ni Kobe. Naiiyak pa ang dalaga dahil sa maingat na pagsuyo sa kanya nito. Tinitigan ni Kobe ang dalaga na nakatitig sa kanya. "I love you, Janelle." Bulong ni Kobe. Tumango naman si Janelle. "I love you, Kobe. Mahal na mahal kita." Naging emosyonal si Janelle habang nakayakap sa binata na hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi niya aakalain na sa ganitong paraan ay kakalma ang puso ng dalaga. Nasa ganitong paraan ay nahahanap niya ang kapayapaan sa bisig nito. Lahat ng pagsisisi sa nakaraan ay napalitan ng bagong simula. "Hinding-hindi na ako aalis. Mananatili ako sa tabi mo." Bulong ni Kobe habang pinagmamasdan si Janelle. "Magkasama tayong dalawa. Hindi na ako papayag na mawala ka ulit sa akin. Hinding-hindi na." Tumango si Janelle at suminghap. "Ako rin. Hindi na ako aalis.
Lagi na ako magsasabi sa'yo ng mga nararamdaman ko. Sa mga bagay na sumasagi sa isip ko. At sa mga bagay na hindi ako komportable. Tumango naman si Kobe at napangiti bago niya halikan ng dalaga ng punong-puno ng pagmamahal. Pagmamahal na panghabang buhay. Buwanang nakalipas ay natapos na rin ang bahay na ipinapagawa ni Kobe at natapos na rin ang kailangan nila. Lumipat na rin sina Janelle sa kanilang bahay at naging mas kontrolado na ng dalaga ang kanyang emosyon sa mga nakalipas na buwan na nakikisama siya sa mga magulang ni Kobe. Birthday party? Tanong ni Janelle habang hawak ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Pinapupunta tayo ni Mami sa birthday party. Ayaw ko sanang pumunta kaso gusto ko rin naman na lumabas tayo. Saad ni Kobe habang nakayakap kay Janelle. Mamayang gabi na to, di ba? Saad naman ni Janelle at hinampas ang kamay ni Kobe. Pumunta tayo. Are you sure? Tumango naman si Janelle. Espesyal na araw ito ng mami mo, hindi ba? Kaya pupunta tayo. Besides, puro lang naman tayo nasa kwarto. Natawa rin si Kobe at agad na umupo. Gusto ko rin naman yung nasa kwarto tayo ah. Napailing na lamang si Janelle at agad na bumangon sa kama at dumiretso sa banyo para maligo at maghanda. Nang matapos siya ay wala na si Kobe at malamang sa malamang ay pinuntahan na nito ang kanilang anak sa kabilang kwarto. Buwan na ang nakalipas magmula nang maayos nila ang relasyon nilang dalawa. Kaya't walang araw na hindi mo mabawi si Kobe sa kanilang dalawa ni Julia. Mami, ano pang ulam natin? Tanong ni Julia. Vegetables. Adobong sitaw naman tayo, anak. Yay! My favorite! Tumatalon pa si Julia. Mabilis ang naging oras sa araw na yon, kaya naman nang dumating ang gabi ay naghanda na silang tatlo para sa paparating na party. Nakasuot ng purple deep V-neck dress si Janelle na may slit sa kaliwang hita at ganun rin ang kanyang anak na nakasuot ng summer dress na purple. Nang matapos ay agad silang bumaba dahil nandoon na si Kobe na nakasuot ng isang itim na tuxedo. You will meet your Lola there. Saad ni Janelle. Ibibigay ko po itong gift ko para sa kanya. I hope she will like this. Nakangiting saad naman ni Julia. She will like it. Sagot naman ni Kobe. Nang makarating sila ay pinagkaguluhan sila ng mga tao kaya naman agad na inakay ni Kobe ang kanyang mag-ina papunta sa loob. Nang makarating sa loob ay una nilang nakita ang ama ng binata. Kaya't doon sila pumunta sa table na para sa kanila, ngunit nagulat si Janelle nang makita ang kanyang mga magulang sa table na yon. Mama, nandito pala kayo. Hindi naman kayo nag-text sa akin. Natawa naman ang kanyang ina. Gusto ko lang rin na sorpresahin ka, kaya hindi na kami nag-abala pa na tumawag man lang sa'yo. Napangiti si Janelle at agad na tumabi sa kanyang mga magulang dahil nagsimula na ang party dahil agad na nagsalita ang MC. Umupo doon si Janelle habang katabi niya naman ang binata na nag-aasikaso sa kanyang anak. Let us all welcome the birthday celebrant, none other than Mrs. Kathleen Mariano. Sigaw ng MC na nasa itaas ng stage. Nagpalakpakan ng mga tao habang naglalakad si Kathleen, suot ang kanyang engrandeng gown na color purple. Napangiti si Janelle at humahanga sa angking ganda ng matanda. Maging ang mukha nito ay hindi man lang tumanda. Ngumiti si Kathleen sa harap ng maraming tao at agad na hinawakan ang mikropono. Firstly, I'd like to thank you all for celebrating the milestone with me. Speaking in public isn't my forte, but today feels like the right time to do it. Your presence means a lot, and I'm grateful for each one of you. Sa lahat ng pumunta at nakisaya at sa lahat ng mga taong importante sa akin, ay tunay niyo akong pinapasaya. Sa mga regalo at sa bawat taong nag-e-effort lalo na sa aking mga anak na nagpunta pa dito. Ganun rin ang aking asawa na sinorpresa ako. Huminga ng malalim ang matanda. Especially, I have something to announce and to make things clear. Nanatiling nakatingin si Janelle sa unahan habang nakaupo sa tabi ni Kobe na nakangisi dahil mukhang alam niya ang mangyayari. At handa na rin siya sa sorpresa na inihanda niya para kay Janelle. My son, Kobe, has a daughter. Ngumiti si Kathleen at agad na natigilan dahil sa sinabi nito.
There she is. Her name is Julia Mariano. An 8-year-old kid. Napatingin ang lahat sa kanyang anak, nangumiti at tumayo kaya't napangiti si Janelle at parang may humahaplo sa kanyang puso sa sinabi ng ina ni Kobe. Ayos lang naman sa kanya kahit hindi siya ang banggitin ng ina ng kanyang mahal. Basta kasama ang anak niya ay hindi siya manghihinayang nangumiti dahil deserve iyon ni Julia. And to my daughter-in-law, Janelle Laksamana, my son's girlfriend and too soon to be his wife. Thank you for coming here, Janelle. We hadn't talked for a while. But if I will be given a chance, I would love to talk to you, dear. Can you stand up for me? Ngumiti pa ito. Tumango naman si Janelle at agad na tiningnan ng matanda na halata naman na sinsero sa mga sinasabi nito. Hindi mapaglagyan ng saya sa puso ni Janelle dahil sa ginawa ng ina na kanyang mahal. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Subalit nagtataka siya kung bakit nakangiti pa rin ang mga tao na para bang may dapat na ikatuwa. Mami! Bulong ni Julia. Lumingon naman si Janelle at gano'n na lang ang gulat niya nang makita si Kobe na nakaluhod at nakatingin sa kanya. Napaawang ang kanyang labi at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, lalo pat lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Kobe! Tawag ni Janelle. Hindi ko na kailangan pang magsabi ng kung ano-ano dahil alam mo kung gaano kita kamahal at kung gaano ko kagusto na makasama ka. Janelle, I want us to be together forever. Will you marry me? Yes! Derechahang sagot ni Janelle. Yes, Kobe! Nagpalakpakan ng mga tao lalo pat nang isuot ni Kobe ang singsing sa daliri ni Janelle. Walang mapaglagyan ng kasiyahan nilang dalawa. Napangiti na lang ang dalaga at tiningnan ng kanilang anak na nakikiiyak na rin habang hawak ang kamay ng kanyang daddy. Natawa si Janelle at agad niyang niyakap ang kanyang anak. Years have passed. Taon na ang lumipas, kasal na rin sa wakas sina Kobe at Janelle. Naging maayos ang kanilang pagsasama sa mga nakalipas na taon at naging maayos na rin ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang ni Kobe. Pagkatapos nga nilang ikasal ay siya namang pagdating ng maraming blessings sa kanilang mag-asawa. Wala pa rin ba si Janelle? Wala pa rin ba si Julia? It's already past midnight. Natawa si Janelle sa kanyang asawa na hindi mapakali. Hayaan mo, kasama naman niya si Kayos. Kahit na, baby. Alam natin kung gaano kadelikado ngayon, okay? Alam ko namang nandiyan ang kapatid niya pero anong oras na kasi? Sa mga nakalipas na taon ay hindi lubos akalain ni Janelle na makakabuo sila ng 4 na anak kasama ang panganay nilang si Julia. Mas lalong umingay ang kanilang bahay dahil nag-iisang babae lang si Julia at 3 lalaki ang kanyang kapatid. Masaya ang kanilang bahay at napuno rin ng kasiyahan ng kanilang munting tahanan dahil iniiwasan nilang mag-asawa na magkaroon ng kalungkutan ng bawat sulok nito. Sa mga nakalipas na taon nga ay mas naging abala silang dalawa ni Kobe dahil sila na ang humahawak ng kumpanya ng mga magulang. Ngunit meron namang sariling kumpanya ang kanyang asawa. Bakit ang tagal niyong umuwi? Nagkayayaan pa po, Daddy eh. Pumunta po kami sa bar ng mga kaibigan namin kaya ayun po, medyo na-late po kami ng dating. Saad ni Julia habang naglalambing na yumakap sa kanyang daddy. At least naman po nakauwi naman kami, hindi ba? Julia, alam kong spoiled ka. Pero sana naman maaga kang umuuwi sa susunod. Nag-aalala ako sa'yo lalo na't babae ka. At kayong dalawa lang ng kapatid mo ang nasa labas. Ikaw, Kayos, uuwi ka na nga lang. May marka ka pa dyan sa leeg mo. Nanlaki ang mga mata ni Kayos at agad na hinawakan ng kanyang lieg. Dad, damn it! Napatingin agad ang binata sa kanyang ina. Sorry, Mami. Napailing si Janelle at agad na tumayo mula sa pagkakaupo at agad na hinawakan ng braso ni Kobe na pinagsasabihan si Julia na nakangiting tumango. Kahit kailan ay hindi nila tinotolerate ang mga bagay-bagay sa kanilang tahanan at hanggat maaari ay ayaw ni Janelle na masanay ang kanyang anak sa labas. Pwedeng mag-enjoy paminsan-minsan ngunit ang higit na importante sa kanya
ay ang pag-aaral ng mga ito. Nakainom ba kayong dalawa? Tanong ni Janelle at ang tingin ay na kay Kayos. Si Ate Julia ang maraming nainom. Ako po konti lang. Galit ka po ba, Mami? Saad ni Kayos sa kanya. Nakangiting umiling naman si Janelle. Wala ka namang ginagawang masama kaya bakit naman ako magagalit? Gusto ko lang natandaan mo na bawal kang. Bawal akong mag-girlfriend. Alam ko na po yan, Mama. At palagi ko po namang tinatandaan yan eh. Napangiti na lamang si Janelle dahil isa sa mga nagustuhan niya sa kanyang mga anak ay ang pagiging disiplinado ng mga ito. Sa mga nakalipas na taon ay napakarami nilang itinuro sa kanilang mga anak na hanggang ngayon hindi siya binigo. Masaya siya dahil hindi kailanman nasasayang ang laway niya sa tuwing pagsasabihan ng mga anak dahil lahat ito ay nakikinig sa kanya. Good night, Mama. Ngumiti si Julia at humalik sa kanyang pisngi. Please, suyuin mo naman po si Daddy. Natawa pa si Janelle. Sure, mabilis lang yan. Natawa rin naman si Kayos na nasa gilid at agad na yumakap sa kanya. Good night, Mama. Napangiti na lamang si Janelle habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak paakyat. Tinitingnan niya si Kobe na nakaupo at pinagmamasdan siya kaya't natawa na rin siya at marahang lumapit sa kanyang asawa. Okay ka lang? Nakangiting tanong niya kay Kobe. Tumangulang si Kobe at agad na hinila ang asawa papaupo sa tabi niya. Pwede ba natin bawasan ang oras ng paglabas nila? Pwede naman. Nag-aalala ka ba? Ayoko lang na masanay sila na pwedeng mag-party anytime. Gusto ko lang rin na mag-focus silang apat sa pag-aaral. Pero at the same time, ayoko naman na maging mahigpit na ama sa kanila. Pinagdaanan na rin natin yan. Kaya naman ayoko na maramdaman nila na hindi okay ang pag-e-enjoy kahit minsan. Hayaan na lang muna natin silang apat. Malaki na sila at may mga tamang pag-iisip. Ang gagawin na lang natin, gabayan sila. Nasa kanila na yon kung susundin nila tayo o hindi. Tumango naman si Kobe at narealize niya sa nagdaang taon na ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang kanyang asawa. Lagi silang sinasabi sa isa't isa na hindi sila magiging mahigpit na magulang dahil ayaw nilang maging masamang magulang. Marami ka pang kailangan gawin mamaya, pero kailangan na nating magpahinga. Ngumiti naman si Janelle. Sige, matulog na tayo. Natawa na lamang si Janelle sa kanyang asawa. Malaki na si Julia. Baka nga may boyfriend na yung anak mo eh. Pang-aasar niya pa. Siguraduhin lang talaga ng boyfriend niya na kaya niya akong pahangain sa negosyo. Mayabang na saad ni Kobe. At kailangan may malaki siyang bahay at lupa para sa anak ko. Tumawa ng malakas si Janelle habang umaakyat silang mag-asawa papunta sa itaas. Napailing na lamang siya at agad silang pumasok sa kwarto at niyakap ang isa't isa. Napangiti na lamang si Janelle at agad na hinalikan ang kanyang asawa. Matulog ka na. Sabay na tayo. Humikab si Kobe at agad na yumakap sa kanya. Thank you for making me feel and seen and love. We're married, Kobe. Sa lahat ng bagay, dapat nakikita at naririnig natin yan sa isa't isa. Yan ang pangako natin sa altar, hindi ba? Good night, baby. I love you more, mahal. Magkasama tayo habang buhay. Hanggang sa mawalan tayo ng hininga.